Region 1. Region 1. This is BBS. Bico Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:09. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Matugang oyan headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Senator Amy Marcos kumpirmadong riribaya na bilang chairman kan Senate Committee on Foreign Relations. Atong ang tigahanap na duman sa Cambodia. Nagapang headlines kan mga bareta ikatulong impeachment kontra kay Marcos. Mayong gustong mag-endorso kay ni Presidente Marcos isinugo na ang masigot na pagbantay sa Nipah virus. Aki ng babaeng pulis na nanuparan bangkay duman sa o bangkay sa Sapa, nanupara naman sa Sarong Farm duman sa Tarlac. Sa lado lokal, tracing high-powered firearms, nasamsam kan mga soldados sa banwaan kan Lagunoy, Camarines Sur. Sa luwas sa nasyon, European Union, ipiglaag na sa terrorist list ang RI o IRGC kan nasyon na Iran. Yan ang detalyes. Ngunyan sa detalyes nakita kan mga bareta inutunta sa lado nasyonal. Kinumpirmar ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na reribaya na si Senadora Amy Marcos bilang chairman kan Senate Committee on Foreign Relations. Sigon kay Lacson, sa iyang pagkakaaram, ipigpaaram na ni Senate Majority Leader Mig Zubiri kay Senator Amy ang planong ini asin sa masunod na simana piglalauman na mangyayari ang pagribay kan committee chairmanship na pupusuan na maribay kay Senator Marcos sa Foreign Relations Committee iyo si Senador Erwin Tulfo. Paliwanag man ni Lacson sa sinambit ng lakdang arog kan Blue Ribbon Committee, pigo konsiderar na dakula as an importanteng komite ang Committee on Foreign Relations na ordinaryong nakareserba para sa majority bloc. Siring man mayo subot siyang pagkaaram sa desisyon na napagkauryunan sa Majority Caucus ka nagtalikod na Lunes bilang pagpahiling kan pakikiiba. Preparado man si Senator Kiko Pangilinan na itao kay Senadora Amy Marcos ang chairmanship kan Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes and Laws asin man depende na sa nadaa sa Senadora kung ini o kaya dai. Mientras tanto nakikipag-coordinar na ang Pilipinas sa indang counterpart sa Cambodia para man matumbok digdi ang kinamumugtakan. Kanegosyanteng si Charlie Atong Ang ninuli sa pagtubo digdi na digdi nagpapaipli sa ngunyan. Sigon ki DILG Secretary John Vic Rimulya, ang Pilipinas igwang extradition treaty sa Cambodia kaya man mapapahidali na maibalik sa Pilipinas si Ang kunini mapapatunayan na nagatago sa sinambit ng nasyon. Siring man sinabi ni Rimulya na mas ingani may matinding koneksyon asin dakol na kwarta si Atong, gigibuhon ang gabos na paagi tangarig na dae ini madakop. Maski subuot mayong extradition treaty ang Pilipinas sa Timor-Leste na ibalik sa Pilipinas si dating Negros Representative Arnie Teves, ninuli man sa pagkikipag-koordinar sa mga otoridad duman. Na inot ng pigtutubudan na si Ang nagtatago sa Cambodia o kaya sa Thailand. Base ini sa pahayagan whistleblower na si Julie Patidungan. Sinabi ni Rimulya may halos 18 lugar na sa Pilipinas ang pig-raid kan pulis sa paghasog sana. Kaya pasadit na daang pasadit ang kinaban ni Ang. Si Ang igwanin 10 million pesos na patong sa payo kaini para sa ikadadakop asin may warrant of arrest asin padagos na pigahanap kali katakod kan mga nawawarang parabulang. 16 minutos na makalis alas 12 minuto. Ilabyugtan mga bareta sa lado lokal. Mga benepisyaryo kan 4-piece digdi sa Naga mayong problema sa national IDs. Sabi da ini kan CSWDO
Ang detalyes, Boyet Paderes. Sa pagkakaigwa ng halabang pila kan mga benepisyaryo kan purpose sa luwas asin laog kan Philippine Statistics Office, sinabi ni CSWDO Chief Anabel Vargas na mayo sindang problema arog sa syudad huli sa kompleto sa dokumento o maski sa national ID sa ilang mga benepisyo. Sinabi ka ining 2024 pa inabisuhan ang gabos kaya sa ilang mga benepisyaryo na asikasuon ang gabos na requirements kabali pagkakaigwaling national ID. Kaya tubod sinda na mayong taga-naga na nagpipilang unyan sa PSA. Sinabi ka ining mayo silang mayo sa ilang nakakaabot na problema dapit sa national ID. Katakod kayo ni ipinalawanag kayo nila ang pirang bagong sistemang ipinapasunod kayo sa ilang opisina sa pagtuon ng ayuda asin kan financial assistance. Para sa BBS News, Boy. BBS Basta Bareta, sigurado. Dagos-dagos kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Mayo pa man ni sarong legislador sa Kamara ang maabot mag-endorso kan ikatulong impeachment complaint kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. katakod kan subot man umaliyang pagsingit kan pundo asin kickback sa Ghost Flood Control Projects. Pigsabi ni Representative Zia Alonto Ajong na kung maawot kan grupo ninda Attorney Ferdinand Topacio na magpadagos ang impeachment, maghanap muna ang mga ininin endorser imbes na mag-revoke sa napigababagat man kaini duman sa Kamara. Nainot nang naglataw na pwede daang si Sagay Party List Representative Paulo Marcoleta akin ni Senator Rodante Marcoleta iyon mag-endorso kan katulong impeachment. Tinawanduo ni Ajong na bakong ini sarong issue na pigpapundo o kaya pigbagat kundi ang pagsunod sa proseso sa pagsunod kan impeachment. Mientras tanto na i-refer na sa House Committee on Justice ang duwang impeachment kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasin pupo na ang deliberasyon kaini sa maabot na Pebrero 2 at sa Astaman Petsa 4. Mientras tanto, inasigurar ka na Chinese Embassy na tulos na maal sa balutan ang ambassador kan China sa Pilipinas asin gabos na mga nagatrabaho sa embahada kung ideklara ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na persona non grata si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Ini man ang inasigurar ni Chinese Embassy spokesperson Ji Lingping. Katakod kan propestong resolusyon kan 15 mga Philippine senators na nagtutuyaw sa mga naging pahayag ni Jing kontra sa mga opisyal kan gobyerno na nagdedepensa sa diretso kan Pilipinas sa West Philippine Sea. Dinagpakaini na si Jing ipiglaag ni Chinese President Xi Jinping asin pig-ako ni Presidente Marcos kaya ang Presidente kan Pilipinas iyo ang may kapangyarihan o poder na pahalion sa nasyon ang ambasador. Sigon pa kay G, kung idideklarar na persona non grata ang si Isayman na Chinese diplomat digdi sa Pilipinas, dapat iiba siya. Asin ang 12 pang media affairs team, asin public diplomacy team, ninhulita kung papahalion ang saro, mahali daa si Dagabos. Sinabi man ni G na maski ngani day pa ikandado ang embahada, padagos ninan lalabanan ang panraraot sa China, ninhulita ini, iyo daan basic duty kan mga Chinese diplomats. Iguana kitang 20 minutos, makalis na ang alas 12 minuto sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Isinugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mas pinakusog na surveillance kontra sa Nipah virus asin iba pang nakakaulakit na helang tangalig mamantinir na salbado ang publiko. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro, padagos na nakatutok ang Bureau of Quarantine kan Department of Health sa Nipah virus na liwat na i-record sa ibang nasyon. Dinagdag pa na inidaa base sa direktiba ni Presidente Marcos na mantiniron na salbado ang mga Pilipino gikan sa mga infectious diseases na inutama na isinigurar kan DOH sa publiko na preparado sinda laban sa sinambit ng virus. Sa iba pang mga bareta inasigurar kan Department of Agriculture na mayong kakulangan sa bagas
Kasunod sa naging reklamo ini kan na nagkapirang residente sa Bukawi, Bulacan na nadidipisilan na sindang makabakal nin bagas. Base sa reklamo na nagkapirang negosyante na masakit na sindang makakuanin mga supply na bagas na ipapabakal kung sa nag-abot pa nin hasta magdamlag ang sa indang pagpila. Sinabi ni DA spokesperson Arnel de Mesa na kaaabot pa sa nasa nasyon ang supply kan sinambit ng imported rice ninulit ang nagtapos na kan katapusan kan taon 2025 ang ban kan sinambit ng imported na bagas. Dinagdag pa kaini na kan Enero 22 igwang nasa 248,000 metric tonelada kan imported na bagas ang nag-abot igdi sa nasyon. Apera pinigdi dagos-dagos ang pag-abot kan bagas sa nasyon ninulis at pigtugutan ang dakol na mga pantalan na pwedeng bagsakan kan sinambit ng mga bagas. Mientras tanto, nanupara na kan mga otoridad kan suod bang hapon, Enero 29 ang bangkay kan 8 anyos na si John Ismael Mollenido sa Sarong Calamansi Farm duman sa barangay Maluid sa Victoria, Tarlac. Ang biktima aki ini ni Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollenido na inot ng nanumparan managadan sa Sarong Sapa duman sa Pulilan, Bulacan kan Enero 24 matapos na magsapo nin tama nin bala sa payo. Sigon sa report kan Police Regional Office 3 na diskubre kan sarong residente ang bangkay bandang alas 2:50 nin hapon sa maduot na parte kan kabukidan. Nanuparan ang aki na nakapatos nin plastic tape asin mayong daradarang anuman na dokumento. Base sa investigasyon, huring nahiling na buhay ang mag-ina kan Enero 16 kan magpasiring sinda sa syudad kan Quezon. Kaibahan ang sarong car agent para sa transaksyon kan pagbabakal kan sa indang bihikulo. Sa presente ang sinambit ng car agent, pigo konsiderar na saro sa persons of interest kan Special Investigation Task Group. Pig sa irarom naman sa forensic examination as in man luminol test an harong kaini duman sa barangay San Agustino Novaliches kung sa inahiling ang mga gira na pigtutubudan ng mga dugo. Presente pang pigahalat ang resulta kan laboratorio tangarig makumpirmar kung ini dugo kan tawo. Padagos ang pag-examine kan mga otoridad sa mga CCTV footage tangarig na mabilog ang timeline kan krimen asin maaraman ang iba pang mga sospek na yung responsable sa pagkagadan kan mag-ina, sabi pa sa informasyon. Sa iba pang mga bareta dagos-dagos, inasiguran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ipapadagos kan administrasyon ang mga napo na ng reforma sa edukasyon asin pakusugon pa ang mga programang mapamaray sa kalidad kan pagkanood kan mga Pilipinong estudyante. Sa ceremonial submission kan final report kan Second Congressional Commission on Education asin turnover kan National Education and Workforce Development Plan, pinawan doon ka ini na puon kan sa iyang termino pigtututukan na ninda ang pagpakaray sa sektor kan edukasyon. Kabali man sa mga naipautob kan gobyerno ang pagpamaray sa basic education curriculum tangarig na maging mas simple asin man learner-centered asin man skill-focused ini. Sugod pa sa informasyon, pagpano sa teaching asin non-teaching positions tangarig na mas makapag-tao ang mga maestra rin makasentro sinda sa pagtukdo kasabay ang pagpautob kan expanded career progression system. Pagpakusog kan school facilities sa paagiman kan elektripikasyon kan mga eskwelahan asin mataonin computers asin man internet connectivity. Pareta na kitang unya sa lado lokal, sarong aktibong miyembro kan New People's Army ang nagsurinder sa mga otoridad sa Banwaan kan presentasyon kan Marina Sur kan sarong aldaw. Pigmidbid kan pulis ang nagsurinder na rebelde bilang si Cal Laika, 22 anyos, Bados, asin nagsiserving medical officer kan sarong unit kan NPA. Sigon sa report kan presentasyon Municipal Police Station, na pagdesisyonan kaining magsurindir, ninuli sa labilabing kapagalan asin gutom, siring man sa kamaubutan na liwat na makaibahan ang sa iyang pamilya matapos ang 5 taon na pagkakasuhay kaini sa pamilya. Tulos man na nagtaon ni ayuda ang lokal na gobyerno kan presentasyon, katuwang ang DSWD asin man ang DILG. Pigdarana ang nagsurindir sa Municipal Health Unit, nangarig mataawanin kinakaipon na atensyon medikal
o rugnaan ninhulita sa iyang kamugtakan na bados ngunyan. Mientras tanto na samsamkan mga soldados gikan sa 83rd Infantry Battalion asin man 2nd Infantry Battalion ang nagkaperang high-powered firearms na nanuparan alas 6:30 nin umaga nin naaga sa kabukidan na parte kan barangay Gibahoy, Lagunoy kan Suudma. Kabali sa mga dekalibreng armas ang nanasamsam kan mga soldados iyuan 12 M16 rifles, sarong M60 machine gun, duwang anti-personnel mines, mga bala asin man magazine. Nakatalbong ang sinabitang armas asin kagamitan sa kagubguban na parte kan lugar na nadiskubre matapos na itukdo kan mga residenteng nakarisa sa mga makadudang individual na burubultana daa sa lugar. Haros sarong barangay sanaan pagultanan kan barangay Gibahoy gikan sa inot na nakalutman ng mga armas kan mga soldados kan Enero 20 sa Sitio Benguet, barangay Pinamihagan. Meron santo nagtutubod ang 9th Infantry Division, Philippine Army na mas dakol pang mga armas ang madidiskubre kan mga soldados igdi sa Bicol. Mientras tanto, sa parehas na bareta manggiraray matapos na voluntaryong magsurindir ang tuluman ng miyembro kan New People's Army kan Martes sa Basod, Camarines Norte, tulos man na nagipagtabangan ang mga ini sa tropa kan 81st Infantry Battalion katuwang ang 42nd Infantry Battalion asin man PNP. Pigbinbid ang mga ini na si alias Esme, Larry asin man Allen na anas miyembro kan KLG2, SRC1, BRPC. Makaliyas ang nagkapirang oras man pigpasiring na o nagpasiring na ang pinagsarong pwersa kan mga soldados asin PNP sa barangay Salvacion, Ragay, Camarines Sur. Matapos na itukdo ni alias Esme ang taguan kan sa inang armas asin digdi na diskubre ang apat na M16 Bushmaster rifle, mga magazine asin man mga bala. Pigsundan pa ini kan pagkakadiskubre man kan duwa pang M16 rifle, mga magazine asin iba pang bala sa pagkataid na barangay sa barangay Baya diyan sa Ragay na ipigtukdo man ni alias Larry. Mientras tanto, ang 81st Infantry Battalion presenting nasa Lindung kan Operations Control ka 902nd Infantry Brigade padagos man na pigpakusog ang operasyon sa probinsya kan Camarines Norte asin iba pang parte kan Camarines Sur bilang parte kan Focused Military Operations ka 9th Infantry Division, Philippine Army. Maleta na kitang unya sa luwas kan sa tuyang nasyon. Dinagdag kan European Union sa pagiging terorista ang Islamic Revolutionary Guard Corps kan Iran. Ang sinabit ng lakdang inibilang kasimbagan kan European Union sa madugong crackdown kan Iran sa mga protesters na nagtalikod na simana. Sigon ki Kaja Kalyas na ang desisyon pagkondenar sa anuman na panunupil dahil digdi mailalaag ang IRGC sa sarong mayor na economic asin political force sa Iran na parehas kan jihadist groups aro kan Al-Qaeda asin man Islamic State group, sabi pa sa report. Yan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan ta sa mga bareta sa lado lokal, Boyet Paderes, sa lado technical, Pastor Serge Marmol asin man si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Oras mga tugang, iguana po kitang 34 minutos, makalis na po ang alas 12. Сегодня в нашем клубе будут танцы до утра. Сегодня все здесь будут, все придут сюда. Я накрасила ногти, подвела глаза. Я красивая.
Bueno, mga tugang aldaw ng Biyernes, maulay-ulay kita sa launa. Di po sa programang Pairanhiran sana, ini po ang sa inyong amigo, yet po. Boyet Paleres po, sa Lado Technical, si Aye Camarote Asinman, si Pastor Serge Marmol. Welcome po sa programang Pairanhiran mo yan aldaw ng Biyernes. Biyernes na po kita ngunyan. Huring, bako man huring aldaw, huling pizza Biyernes kan bulan na Enero. Masunod na ang aldaw kan bulan kan mga puso, February, Pebrero sa maabot na Domingo, Pebrero na. Kaya kuyan, malisenta na kaskason ang pagtatapos kan mga aldaw ngunyang pong mga panahon. Hindi ka Guido, magpundo. alat kata, hanapon ko lang igdian mga kuyan. Isa-shout out at maayo pag akong kuyan, shout out ko niya digdi. Hindi kong talao kon igwaman na pang shout out digdi nagdadalan sa tuyang programa ngunya na pagka udto. Maray na udto sa satuyang suki Sir Lauro Rivera San Jose asilman si Luis R. San Jose Jr. Pati na kuyan, ki Idol na luluman ng kuatsan si Jeffrey Nopia Sir Jeffrey Nopia maray na udto po sa iyo matabi Sir. Bueno, anong ko yan dyan? Anong nabaro-baro mo dyan? Ay, bakonsilo na baro-baro tago dyan, partner. Ako yan. Igwang lugar, partner, na saro man na naman ining tradisyon. Tradisyon. Kakaibang kasalang, pag ikakasal na pala ang sarong lalaki, maagum na siya, ikakasal. Ipapiling sa mga tao, partner, ang last niyang pagdidi sa ina. Dididihan niyang ina, partner. Tradisyon nila iyon para putulin na kan groom ang kanyang pagiging binata sa pawaagi kan huling pagdidi sa kanilang mga nanay. Kaya, padidi ako, maagum na ako. Last na ito. Dahil sa madidididi, luma sa agum niya, iyo. Pero duman sa maguran niya, last na ito, hilingan ito, dadalanon kal mga makikidula sa ilang baylihan, sa ilang kasalan, bako na soltero yan, nagdidi na kay mami niya. Iba man, kan 1995 man partner, sarong lalaki, grabing kadimalasan, grabe nga sinapo niyang kadimalasan, ang pangarang kain si Frain Sela. Nakasurvive siya partner sa train crash. Ito na-discarril. Sakay siya. Nakasurvive siya. Maski grabing gadan na mga kapasahero niya, ay nakaligtas siya. Pagkatapos, suminakay siya sa aeroplano partner. Aksidenteng na bukasan, itong pirtahan, ayaw siya duman, dahil sa nag-seatbelt, hinigop siya paluwas, duros, buminagsak siya sa sarong, salog. Kaya, salbado na naman siya. Tulong car explosion, ang, lasakayan niya, laggas, buruag itong mga autong ito, salbado naman siya. Grabing kasurtihan. Nabulalan siya partner kan sarong bus kan duman naglalakaw-lakaw siya. Nabulalan siya ning bus. Buhay pagiraray. Ang pinaka kadimalasan na partner yan ang mga nasapo ng kadimalasan. Pero kan 2003 nag-abot sa iya partner ang swerte. Pero binalus man siya ng swerte. Makadimalasan siya. Kadimalasan niya. Binalus ng swerte kung saan siya nang gana ng $1 million sa lottery. Kuya,
the unluckiest man alive become the luckiest. Kaya kuyan, binalos ning Diyos ang kadimalasan niya. Pinagala siya ning $1 million sa Dimala siya na swerte. Luto. Dimala siya taperming na aksidente Oo. pero swerte ta nabubuhay. Ang pinakamaswerte duman So, nanggana siya. nanggana siya sa kung sa Pilipinas luto. Kaya ako minsan dahil pag-isipon na grabe ang kadimalasan. Ano na ngayang buhay ni? Anas na lang ngayang kadimalasan. Tumaya ka sa luto, tatibaan paganahon ka. Di man kaya ka mo nagtataya. Dahil man kaya ka magtataya. Ano pa ba? Pag ko yan, magtagataya. Ako yan man yan. Pinakalang Charity kaupong baga. nakuha. Bako man yan na pagsugal, charity. Tapos pigtataya mo duman, pigtatabang man ito. Kundi tirahon kan mga taga species. Kaya lang pag mahagad ka man dyan ang PCSO partner, nakadirekta na sa mga hospital ang sa indang fund. Dahil ka na maduman sa opisina kan PCSO para maghagad din tabang kung may bayaran ka mo sa hospital. Diyan na mismo sa social worker, social services, diyan sa hospital. Sarap baga sa Meron na dyan. Board of Directors kan PCSO, si Imelda Papin. Kaya madali ang pag-release. Madali nga niya ang pag-release, kaya lang dyan sa social worker, kan mga hospital, pag yaong ka man dyan, masabi ka, may balance ka pa, ay mabayad ka ba? Maano po ako, pwede po ako maka-avail ka itong sa ayuda po, alis sa PCSO. Ay, mapaman ngayon ko yan ngayon araw ganun. Ay, Philippine Sino Body na ang of nagkapareklamo? Dahil nabaga itao ang tabang na yan. Yan, ipiglag ang PCSO dyan Para para asumiron pagtabang. itong mga mayo ning pambayad o ayuda. Kumpira, halimbawa ngayon may Mayo man daw 20 mil. pinipili dyan. Ah. Bad nga si Insan nga magagaligdi, igawa man nga ito. Ito yung iling nga bako ka man ng kaano-ano. Kuyan, tablahon ko o gusto sabihin, pigtatagamahan nindo baka magkahilang. O di pag kayo lang nalugod ka mo, tabo nindong ito, bako may nindong kwarta kuta yan. Yan na masakit, may mga kwartang yao na dyan, direkta na. pupugol. Para purugol pa. Kaya- Kaya tagamahan itong mga sandirin ng tao. Di, Kaya ang iba, bahala ka mo. Ang iba, minsan garo na magkakarapay-kapay pag kuyan, pag Disponer. didisponer na ugaman sa nangani. Ngunya na pigpapakusog na lugod, ngunya na pigpapadakol na lugod partner, ade pinapapasil na ang pagagad-tabang. Pigpapara pa dipisil man kaning mga nyaraon dyan sa mga opisinang iyong nagkakarapot ng ayudang iyan. Bagay arayuda na. Mga ugaling mga Anong mga Pinoy, kung ano-ano. Ay, kadakol nga yabing requirements. So ano man kung kadakol requirements, itaw na nindo, tama kumain dong pirak yan, empleyado lang. Di baga magsabing, sige na po ngaya, tataan ka, basta makumple mo yung requirements na ini. Bakong, ay kada, pigpapadisganar. Yung pigapadisganar, sa totoo lang. Pigpapadisganar, tangani nga, dahil ka lang maghagad din tabang sa ila. Na-experience ko yan kan maluwas kami dyan sa BMC kan nakaaging Disyembre. Tayaon sa payward, ano mo ko nasa payward na may pambayad man, kaya lang kulang si pambayad, nagdulok, nakadirekta sa indaang fund, dakulan pa kaya ngayabing mga requirements, o ano man, kung dakul. Tayoson man, kaya nga ni nag-asikaso, maray pa itong sarong amigo ta. Grabe ang mga pa... Maray pa itong kuya amigo nito, ta na dulumanan ta. Pero ngayon ang balance nindo, 28. Ay, ubuson talaga yan. Ayaw ka mong babayadan dyan. Inapunan ba itong, anong inapunan? DSWD. So DSWD, social worker. Social worker. Social, Ini ngayang madyan ha. social service Ubuson na ngayon. office. 28,000 ngayang, kuya, promissory ho. Doon man sana ito, doon man sana sa nagsayoma. Kailangan nagsayo grabe man talagang maray na klase ng tao. Matinabang. Pero ang pundo kang PCSO, yaon sa inda, nakadirekta sa... Bago ka baga maluwas yan, madulo ka muna sa social worker, paagi, sa proseso. Pag natawan ng kananin bill, so bill mo, dadaron mo duman social worker. Bala na sinda duman mag-kurumpute kayang kung madi-discountan ka o dae. Sa kata, ma-discount nga ni, na-discountan ka na, may araw ka ni, dakula pag-iraran, dikit man so na-disponer mo, magad kang ayuda. Sa PCSO, pwedeng hipnoan. Ay, habo man ihipno. Grabe man mga... Ako yan, napapagal ka dyan sa mga opisinang iyan. Yung man ka ki amigo. Mayong ko si Chiburichi. Kung ako nakansarong banggi nga ni, na naagahan ako dyan na sa hospital na yan.
dahil sa banul na serbisyo. Sa totoo lang, yaon man lang pala si doktor, siya na naabutan ko, sa guna na agahan kami dyan. Ito palang doktor na ito, Kundi yung ako masana magibo. oo, kundi ako nagparataram na aga na talaga. Saka naghiro, siya man lang pala. Ahuna ko partner, iyang hospital na yan, sa paghiling ko, nakabawi niya ako ining hospital na ini. Ano, taka ito. Mayong aldaw na mayong reklamong ipinapaabot sa tuya. Okay man lang ko tanto. Ako niyan, ay ko yan, may gusang ko yan. Ining mga nurses, may mga kwento man, empleyada na perming alertado. Una ko, UX na. Ay, kan maaraman ko na perang oras ako matanga. Siyempre, kung mayo kaya nin kwarta, mapila ka talaga dyan. Mahala. Sa totoo lang, dakulon ang dinadarang pasyente na timing ang kan aldaw na nagdumang kami alas 4 ng hapon sa gulo ako yung aldawan na ako dyan dyan. sa BMC. Ito pala taipa. Sa totoo May lang, problema pa. dakulon na pasyente ang nagyaraon sa emergency room. Parang kung ano-anong hilang-hilang. May na. Natural, pig bubulong, may proseso sila sa pagbulong. Kaya nga ako naghahalat. Naghalat. Siyempre, nagagastusan pa sana ako kansa sa sarong pribadong hospital. Kaya sabi ko, hindi naman daw ako tamaong kwarta. Takon day lang ako nagkukuyan partner. Diyos ko. Mayo man gini Naglayas ko. na ako. Nahilig ko na itong bading na doktor na to. Nahilig ko mayo. Sige sila man maglakaw-lakaw. Siguro kaya, bako talaga siya bako siya ang malaag ka itong Kaya lang medyo nagparatabil ka na. iba kaya iba kaya so hilang kan so aki ko iba ang proseso kumpara sa mga nagduruma na may Barari. kalintura lang, nabarian, igwa duman na may mga nagka-aksidente, iba man so operasyon nagigibuon duman sa kung kabuhan. Bako siya so expert garo duman kaya nagahalat da. Ay no aring pangako aga na baga. Ay ang gusto talaga ako kaya naghiro na sana. Naghiro pati garo pa suplado, binayaan sana so aki ko duman sa laugang operating room. Araw kaya Tapos ang nakadakla Oo. na mga reklamo ka ito diyan sa BMC suplado, mga mayong mood ng respeto. Aliwan, maraming sinirip ko sa laugang operating room. Nagbukas na nagluwas itong sarong doktor na foreigner. Mamalditahan ka. Bigla na lang na naghali. Tapos na pala si proseso kang operasyon. Bigapot ko sa ko sa laog. Sabi ko, tapos ka na. Iyon na po ngayon sa bago pa. Nagbago na. Di lang ako sinabihan kan si doktor na tapos na po. Kung ano na po si aki mo. naglala. Tuludan na ito, naka-wheelchair baga. Tapos na po. Kung ano na po si aki mo sa laog. Siguro mga 15 minutes pa. Sabi ko si aki, kung anong halo-halo duman. Ang laog ko na duman sa operating room. Ang tapos ka na nga ako. Iyon na po ngayon na subago pa. Nailing mo ng doktor. Inagihan sana ako nila kung na po si aki mo tatapos na po. Abay mong mga gibo-gibo yan kaya. Ay kaya ako yan. Pero okay man mayong bayad. Maski may operation na ginibo. Dapat ko talagang makatao ka. Pero in-stress man nindo ang pasyente. Makatao ka. Makubagang araw ka itong iba. Ay ma'am, hindi na po yan. Tapos kung pagkatapos, ma'am, tapos na po, bitala ang akin mo, UX. Pero itong mga nagka-error. Wala po magtrabaho na, lugod. Dahil na dyan. Oy, pero itong mga nainot na mga pasyente man, na itong may aki na nalapuan, may nagaprakulog ng Una talakan ninda, sa okay man to. Una mo sinala ang Diyos dyan sa ospital. Naihiling ko na asikaso man talaga ninda. Okay man, pero talagang mapasensya ka. Dakulon ang may mga tugang ko. Ikunyaon lang ka mo sa laugang emergency room dyan sa BMC. Dakulaon man talaga bagang ER dyan. Pero pag nagralaogan mga pasyente. Pero Bulyong-bulyong pa niya. Grupo-grupo ang mga pasyente tsaka, naglalaong. dakulaon ang ER. Palinigon man daw rin doon CR nindo dyan. At intero man na nailing ng kadakol ang nagagamit. Ayaw naman niya sa maintenance. Para mo kung ano ang naon duman na. Sa bagay, totoo, nagtitipon man siguro ng tubig. May drum duman na dakulaon na color blue na pwede kang mag-swimming. Ito bagang blong halangkawon. Baka ito. Sabi man ka itong saro na pupuungot man masuwi pa nga ako dyan. Ang tubig kakadikit. Pero kung yaong pero kung yaong ka sa payward, yaong ka duman sa payward, ay areglado duman. Pero maagi ka man igdi sa AR na ini. Kaya dapat diyan ito mga direct admission na pig-aapod na may hali ka na sa doktor mo. Hindi ka na pagpapara-interview, diretso ka na sa kwartong sain mo gusto.
Oh, yan sa naman sinakwento ta na-stress na pati ako nakalaog sa trabaho. Oh, sa kasi aki ko madidismayo pa kan iba niyang hilang at ako sa naman ko ta ito ang hilang, may mga hilang pang iba. Didismayo. Baka niya ako ma-confine pa digdi ang aki kong iyan kung ilin do asikasuhon sa bago pa kami. Naagahan na ako diyan. Kaya 12 hours ka naghalat along. Bako sa naagahan pa ako kaya di ba ako nakalaog pagkaaga. Ako naman si matitigbak. O yan palang partner anak ko yan, calendar of activities na 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Eleksyon. Sa October 20, 2025, tapos na filing of application for registration of voters for the barangay election. Nagpon ini po nakaaging October 20, 2025 sagkod ng May 18, 2026. Yan po ang filing of application for registration of voters para sa barangay election. September 28, 2026 to October 5, 2026, filing of certificate of candidacy. Ang inapod na COC. Itong mga madaralagan, mga kandidato, yan po na petsa na makapile ka mo kan certificate of candidacy. October 3 to November 9, election period na yan, gun ban. Dahil ito para display kan badil na yan. Kuyan, talagang raramalan ka mo, gun ban na yan po. October 3, sagkod ng November 9. October 22, sagkod ng October 31, yan na po ang campaign period. November 1, prohibited campaigning on the eve of election day. Bawal na. November 1 to November 2, liquor ban. Hindi ka mo magpara-irinom. O kung pwede ka mo mag-ilom, salaw ka na rin. Ang urulay nindo, bakong urulay mga para-ilom, urulay burat, hiring-hingan sana ka mo. Tangaling di ikaw maisuplong sa mga autoridad. November 2, yan ang election day yan. Voting hours, alas 7, ning aga, sagkod alas 3, ning pagkahapon. Ini importante man ini, igwag din nagkakakarasuhan. December 2, 2026, last day to file a statement of contribution and expenditures. Ini nga inapod na kung piraman ngayon na gastos mo. Pag sobrado naman sa pinagtalaan ka na kumilik, pwede kang makasuhan. Pag di ka man nagsabit kay ning susi, pwede kang makulong, pwede ka man makasuhan overspending ka, ang iba bagat yato partner mga durudulsi, UC, sigarilyo, ay layaw, pa dyan ang yata, 2.5, 1,000, ay dahil bagay partner, maski arong kayan, mayo mong bagang ako nababarita na nakulong kan pag abot sa pagpilap kan susi, ito lang ngayon sa lapi, sa lapi ngayon sa rumputante, sa kuya na gastos, 50 pesos, kay kuya 50 pesos. Sa kamayo naman Mayo naman, pag ikakaya mo niya na eleksyon, magtao ka lang 50 pesos, ngingiririsan. Pag naka-file ka na katong susi mo, mayo naman para hikutar pa. Pero pag dahil ka nag-file ng susi, talagang dahil ka na makakandidato sa sunod. Itong mga dahil nag-file, dapat mag-file. Sarap yan sa kuyang ka. Requisito. Madaog umanggana ka, mag-file ka ni Ma-file susi. ka, Tangali nga mayo kang problema. Dahil Duman sa sunod, muya partner, duman sa barangay GRS, sa Ragayo, igual duman, pinabot at yan. Pigsumo na, paapod ka, sumo na, kuwantin niya. Iyo, ka kayan, Pestri ka ron. Oo. Sa guday ka na may, karo yan, dahil ka na Kandidato. Dahil ka nakakakomplikan sa imong Kuyan nga, si Kagawad ba nga, dahil nag-file ng susi, igwa nga nag-abot na dokumento nga, alis sa kumilik, pinapareport. Kaya, saro sa kastigo, dahil ka lang, makakakandidato liwat. Kandidato ka, madalagang kagawad, dahil ka lang pwede, dahil ka lang dineklara ka sa imong susi.
susi man kanas man sa nayang kaputikan. Ano? May barakalan boat bayi. Ang panao mo 1,000. Pag-abot sa pagsipilap po ng susi, may kuya lang ngaya. Salapi lang ngaya, tinao ko piso o dos. Ano, sa rumbukan butanti pampakalibakal man lang ng dulce. No, pero alas man sa nayan po yan. Hindi man tutuwa yung mga nakabugtak sa susi-susi na yan. Alas man sa nayan kaputikan. Bueno, igwa na lang kitang 6 minutos. Andas po mag-alauna. Si Bobby Col mga tugang, ang tabayan nindo pag alauna. Pag alas 4 po si Pastor Eman Prado. Redeeming the Time program. Alas 5 po ang Jesus Yesterday, Today, and Tomorrow. Mading Merly, maray na hapon sa inungduan ni Pading Awil dyan sa Sitio May Iba. Pinit o Campo Camarines Sur. As in, sa iba pa po nag-antabay. Kasi daw may kumplean yung ngunyan. Siya nga daw sa imong kuyan, record book. Maray na utuman ki Sir Luis ano si Junior. Ano, serahe ka na po. Garo mayo ako nahiling digding may kukumplean nyo. Ngunyan na pet sa 30 January 30. January 30 kita mga tugang. Bueno, duman sa iba, araw gani, pit sa 30, pasirilduhan na, tapos agang 31, Sabado. Pastor! Anong pizza mo niyan? Sabi ko, Pastor Serge, sa Sabado sa aga 31, ang iba ngunyan, pit sa 30, mapasundo na ta Biyernes. Sa iba. Pero sabi nga ni Kayan, patuloy kang manalig, Pastor Serge. Ang ngunyan, bako lang patuloy kang manalig. Patuloy ang pagtios. Dahil mga tugang. Dahil pa man ko tama yung... Gano'n mo yun. Uli mong patar-taraman ko tayo ito ha. Ay na may mga nag-birthday ko yan lahat. Si Sai. Happy birthday kay Kagawad. Pulit Sola. Dyan sa Ocampo Camarines Sur. Dating Kagawad. Birthday niya iningon yan. And syempre, si Kagawad Danda Clasio Mampukan San Agustin. Dating Kagawad Danda Madi. Happy birthday sa imo dyan San Agustin ka naman. Kinipit. Bakong birthday kayo ito niya? And syempre, alat mo na, tara nag-birthday man, pahurita yan si Junjun. Birthday ngon yan ni batchmate kong Tess Arabaca. Si Tess na Arabaca, itong bago magtulay kan Ocampo, si Arong niya duman. Happy birthday sa imo, tabi. Tess, happy birthday. And kuyan. happy ko para subahan ni Tomas. And syempre, birthday ko niya ni Junjun. Candelaria, ni Beth Kasi ganda pala sa Tomas. Mayando Si ganda kan. Magkaibaling ko yan, magkaibaling aldaw. Lunes, si ganda. Kaya lang, pigsaro na lang ninda. 26 si ganda kan Lunes. Kaya sabi ni Tomas, tanga ni makaekonomiya ngaya, sabayon ko lang. Gwa ngaya ko dyan. Tagama, ako pa. Kaya kasubangin ko yan kami. Initial, nag-practice kami kasubangin ni Tomas. Kaya lang, medyo amats-amas na. Turog na. Oo, yan. Bueno. Mga tugang, salamat sa inyong pag-antabay. Sa Lunes, kita Lunes ba? Sa Lunes. Lunes na birthday. Sabado sa aga. Si Boyet Paderes po, salamat. Maray na hapon kay Sir Edjo Prenupia, dyan po sa Libis, Santa Lucia, dyan sa Magaraw, Camarines Sur. Sa Lado Technical po si Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banya. Salamat po kan sa inyo pag-antabay. Bagong hit sunod, kamuang matanda.